Ang tanong ng isa nating masugid na taga-subaybay, ano ba ang pinakamagandang makina ng Psycho Divers na relo? At yan po ang ating pag-aaralan sa video natin ito. Lamang ang may alam. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel, More Than Racers. Kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at lagi pong ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa video po natin ito ay ating sasagutin at tatalakayin ng isang katanungan ng isa nating masugid na taga-subaybay. Ngunit bago po yun, shoutout po kay Jason Bilahe, taga Marinduque, at ito po ay pamangkin po natin. Yan po ay aking pamangkin na nakapag-asawa sa Marinduque. Shoutout sa iyo, Jason Merino Bilahe. So, diretso po tayo sa ating pag-aaralan. Ang tanong po ni Johnny Ungab. Ang sabi po niya, Idol, ano ba ang pinakamagandang makina ng Psycho Diver na relo? So, bago po natin yan talakayin kung ano ang pinakamaganda, sasabihin ko po muna sa inyo o ituturo ko muna sa inyo ang iba't ibang klase ng makina at klase ng diver watch. So, meron po tayong diver watch na small, medium, at large. At meron po tayong mga diver watch na ang makina 4206, 7002, 7S26, 6309. At meron din pong diver watch na Psycho 5 na original na battery. Ngunit ang katanungan ng isa nating masugid na taga-subaybay kay Johnny Ungab, shoutout sa iyo idol, ano daw po ba ang pinakamaganda na makina ng Psycho Diver? Lahat po yan ay maganda. Basta't yan po ay original, lahat po ng makina ng Psycho Diver ay maganda. Pero, syempre, ngunit datapot at subalit, may i-recommenda po ako sa inyo na mas matibay na makina ng diver watch. Una, disadvantage at disadvantage po muna tayo. Ang relo pong diver watch na maliit, small, 4206, ang makina po niyan, maliit din po lamang. Kalimitan po dyan, sa 4206 na yan, kapag yan po ay hindi masyadong magalaw ang may-ari o walang masyadong trabaho, yan po ay namamatay kahit sinusuot. Bakit? Dahil maliit po yung kanyang rotor. Yung pangsusi, yung pag gumalaw ang braso mo, iikot yon, sususi yon, magcha-charge po yon. Ang nakakaintindi dyan, mga technician. So, maliit po masyado ang kanyang rotor kung tawagin. Kaya pag hindi masyadong magalaw ang iyong braso at hindi ka masyadong maraming ginagawa, yan po ay namamatay dahil nagkukulang ng supply ng kanyang automatic dahil nga po maliit lamang yung pinakang rotor nito. Kaya po ang small na size ng diver watch 4206, meron po yung alternatibong charger. Hindi lamang po sa galaw ng braso. So, pag ang iyo pong diver watch ay may susian, ang mga diver watch po, yung maliliit, lahat naman ng diver watch, may susian po yan. Pero ito pong 4206 o 4205 na maliit na diver, ay may ginawang alternatibo ang gumawa ng divers na ito. Yung susian po niyan, pag yan po ay binuksan mo, may lock po kasi yan, nakathread, parang tornilyo. Bubuksan mo po yan. Kapag yan po ay namatay, halimbawa, at hinubad mo, o nagkukulang nga ng supply ng automatic, luluwagan mo lamang po yung susian yan. Paluwag, kasi nakathread yan. Pag maluwag na po yan, pipihitin mo po yan paabante. Front. Madidinig mo po yan, kahit idikit mo sa tainga mo habang sinususi mo. Na ganun po yun, sumasagitsit. Ibig sabihin, yun po ay charger. Isa po yun sa paraan para po mag-charge yung relo mong automatic upang hindi mamatay. O halimbawa, hinubad mo, namatay. Luwagan mo susian.
pihitin mo pa kanan, na ganun po yun, nasa gitsit po yun. Makikita nyo po yun, patay yun. Pag sinusian mo na sinusian yun, bigla na pong aandar yun. Kasi kung sa cellphone, nagcha-charge na po yun. Iyon po ang pinakang alternatibo ng isang diver watch. So kung yan po ay laging namamatay, kung ang relo mong 4205 na diver, 4206, ay laging namamatay, lagi mo po yung sususian tuwing umaga. Yan po ang kanyang alternatibo upang hindi namamatay ang iyong 4205, 4206 na maliit na diver watch. Sa akin pong nakita at nahawakan, nagawa ng mga diver watch, small, medium, large. Yan po talaga ay meron laki lamang ng 5 piso. Napakalit, mga pambabaeng diver. Tapos nagkaroon na po ng medium. Yan, 4206, 4205, at 7S. Sumunod na po dyan yung 7002, 7S at 6309. Meron din pong battery na diver watch. So yan po ang 4206 o 4205 na diver watch. Alam nyo na po kung paano gamitin kung sakaling 4205 ang iyong divers. Paano mo malalaman na 4205 o 4206 ang iyong diver watch? Basahin niyo po yan sa takip. Nakaukit po dyan, 4205, 4206. O kaya naman po sa dial. Nakasulat din po dyan, 4205, 4206. Okay? So pangalawa, yun na pong medium. May medium din po na 4205 at meron din pong small na 4205. Dito naman po tayo sa 7002 at 7S26 o 7S36. Yan po naman ay halos magkaparehas lamang. Ang kaibahan lamang po ng diver watch na 7002 sa diver watch na 7S, kalimitan po sa 7002, wala po yung date. Lagi lamang, wala po pala yung day or araw. Lagi lamang pong date or petsa ang isang 7002. Compare mo po sa 7S26, may date at may day. May araw, may petsa. Bibihira po sa 7002 ang may araw. Puro petsa lang yan. Ngunit sa makina ay malaki po ang pagkakahawig nila. Iisa lamang ang transmission, iisa ang full lever nila. Isang set. Okay? So kapag nagpalit po ng isang full lever, ng isang technician ng 7S26 at ang pinalit ay pang 70 auto, yan po naman ay papalitan lamang ng isang set. Full lever at transmission, pati mounting yoke, yan po ay papalitan upang mag-match po sila at sila po ay magkaparehas ng makina. Magkahawig. Kagandahan nga lamang po sa 7S at 70 auto ay napakarami pong pyesa na makukuha. Ngunit, yan po ay napakatibay din na makina ng relo. Pangatlo, ang makina po ng 6309 na diver watch. Sa 6309 na diver watch, naandyan po ang mga vintage na diver. 6309, 7040. Basta 6309, mababasa mo po sa takip yan, 6309. Mababasa mo po sa ibabaw, sa mukha, sa dial, 6309. So, kung ano man ang karugtong niyang numero, 7040 man or what, basta 6309, yan po ay wala pa akong nakita na relong 6309 divers na peke. Wala pa. Ang karamihan po ay sa 7S na diver watch ang ginagawang fake. Sumunod na po ang diver watch na mga di-battery. May mga diver watch po na di-battery. So, ang advantage lamang po ng diver watch na di-battery, kahit yan po ay hindi mo suotin, lagi nakahubad yan, basta may battery, yan po ay tuloy-tuloy ang andar. Battery operated. So, kung tatanungin nyo naman, at tinatanong na nga ng ating taga-subaybay, ano daw ba pinakamatibay na makina ng Seiko Diver? Ano po? So, ang pinakamatibay po, kung sa automatic, ayon sa aking karanasan, sa paggagawa ng relo, ang pinakamatibay po ay ang 6309. Pag sinabing 6309, malalaki na po kasi yung pyesa. Malalaki ang wheels. Malaki po yung kanyang rotor, matitibay, at sinauna. At sa akin po paggagawa ng relo, ang dami ko pong nagawa ng relong 6309, kahit na po minsan ay maalikabok na o madumi-dumi na po ang loob, talagang umaandar pa po. Compare po sa 7S, 7002, 4206, 4205,
kunting dumi lang, tumitigil na. Kaya ang pinakamatibay po para sa akin ay ang 6309 na relong diver watch. Yun nga lamang po, ang 6309 ay vintage na po ang karamihan po niyan. At yan po naman, kahit phase out na ang 6309, ay napakarami pong pyesa na nakukuha sapagkat marami pong mga second hand dyan na nabibili ang mga katulad kong manggagawa ng relo. Ngunit uulitin ko po sa inyo ang tibay ng relo ay nasa may-ari. Kung iingatan mo at alam mong gamitin, yan po ay mananatiling matibay at tatagal po ang kanyang buhay. So nawa po sa nagtanong ito sa ating idol na si Johnny ay nasagot ko po ang inyong katanungan. So, sundin nyo lamang po ang aking mga instruction sa paggamit ng Seiko Diver at kahit ano pang automatic, sundin nyo lamang po at magiging hahaba ang buhay ng inyong mga relo. Ano ba ang kahinaan ng mga relo? Pwede din po natin yan talakayin sa mga susunod na video. Ngunit, ang susunod po nating topic sa kasunod na video ito ay ang Seiko Divers na Seiko X Padi. Ano ba ang Seiko X Padi na relong diver watch? So kung nagustuhan niyo po ang ating channel, pakisusunod niyo po, pakihit ang notification bell upang lagi po kayong update sa ating bagong videos. At kung nagustuhan niyo nga, paki-like and share. Kung may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. At meron po tayong FB page sa mabilis na usapan. See you on our next video. God bless po. Lamang ang may alam. Ginto pilak ang trabaho ko. Pag pilates ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang masayap ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Mayroon ngayong bagong pauso, mahal daw ang bariyang 10 piso. 2001. Ang iba naman ay 5 piso. Ang iba ay 20 peso, lagpas kwelyo. Kung sila'y inyong tawagan, chat mo at kahit reply wala man lang. Pagkat ito ang katotohanan, sa usapang barya sila'y walang alam. Ginto pilak ang trabaho ko. Pag pilates ng ginto'y eksperto ko. At kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. May mga taong akala mo ay may alam sa pagkilatis ng ginto ay nakikialam, ngunit ang kanilang ginagawang paraan ay napakalayo na sa katotohanan. Ginto pilak ang trabaho ko. Pag pilates ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga katak ay
ay kabisado ko. Alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alahas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Ginto pilak ang trabaho ko, pag pilates lang ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto.